Real talk lang, simula nung gumamit tayo ng mga Shell oil ay hindi na po natin siya tinigilan dahil ako mismo napatunayan kung napaka-smooth niya sa ating mga engine. Ang downside lang na nakikita ko dito, kahit napakaganda ng quality, ay ang hirap i-maintain dahil sobrang mamahal. Pero what if gumamit tayo ng semi-synthetic ng Shell na halos kapresyo lang ng mga typical na oil? Smooth pa rin kaya yung andar nito? Welcome po sa episode 5 ng Change Oil series po natin, kung saan gumagamit po tayo ng iba't ibang oil at tinetest po natin yung performance nila. Kasama na rito yung quality po nila, kung mabilis po ba silang umitim, mabilis magbawas, at kung mainit po ba sila sa ating mga makina. So far, ito na po yung mga nagagamit natin recently sa ating mga oil change series. Nagagamit na po tayo ng long ride. Ito recently lang, Ultra Scooter 5W40, at dun sa puti na Honda Click version 3 10W40 AX7. So isa po sa pinakauna natin tinry ay itong Shell Advance Long Ride, at hindi naman po tayo napahiya dahil sobrang smooth po ng naging performance niya, at ito po yung video nun. So kakagaling lang din po natin ng Aurora, at ito yung recent na nilagay po natin kay Scarlett natin. At so far, para maging maikli na lang yung kwento, halos same lang din naman yung experience na dito sa Shell Advance Long Ride. Napaka smooth, napakaganda ng takbo. Para sa akin, yung naging common denominator ng mga Shell oil na nagamit po natin ay hindi po nagiging mabibrate at hindi po nagiging gigil or maungol yung ating mga engine kahit nasa high RPM. Ang nakikita ko lang na naging advantage dito sa 5W40 dahil mas malabnaw nga siya compared sa 10W40. By the way, yung 5W40, yan po yung nag-i-indicate ng lapot ng ating mga oil. So multi-grade po siya. 5W, ibig sabihin yung lapot niya pag winter or malamig, at yung 40 naman is yung lapot kapag mainit na yung ating mga engine. So sa mga hindi nakakaalam, yung recommended po na lapot na oil sa ating mga motor ay 10W30. So pag ginamitan natin siya ng 5W, ang advantage nun ay kapag cold start or nasa malamig tayo na lugar, katulad na lang ng Baguio, ay hindi mahihirapang umikot yung ating mga oil sa engine dahil mas malabnaw nga po yung 5W compared sa 10W na recommended. Kaya naman mas recommended itong oil na to kapag nasa malamig ka na lugar. Kumbaga hindi ka na mahirapang mag-start kahit na sobrang lamig ng temperatura. For summary, talagang wala akong masabi sa performance ng mga Shell oil. Talagang quality po yung pagkakagawa nila, at talagang napatunayang maganda po yung performance sa ating mga engine. Smooth na smooth, kumbaga. Pero syempre, kapalit ng quality na yon ay yung presyo. Medyo pricey lang po yung mga ganitong klaseng oil, nasa range ng 400 to 700. Kung kaya naman napakahirap para sa iba na i-maintain siya every change oil po natin. Kung kaya naman ngayon, itatry natin yung pinakamurang oil na pwede sa ating mga motor. Nagre-range lang ito at kapresyo niya lang yung mga regular oil na nabibili natin kagaya ng Pro Honda, Motul. Nasa 300 lang more or less ito, at mas okay kung sa Shell shop or sa gas station kayo mismo bibili para genuine yung mabili nyo. Pero maglalagay din ako ng link dito kung saan nyo siya mabibili para legit din yung mabili nyo online. Actually may 1 liter version nito, pero syempre mas mahal ng konti yon. Ito sinakto na nila na 800 ml or 0.8 liters, kaya naman mas mura siya kaysa dun sa 1 liter version niya, which is saktong-sakto lang naman na inilalagay po natin sa ating mga engine, 800 ml usually, di ba? Isa pa sa naging dahilan kung bakit mura ito ay dahil semi-synthetic siya. Kumbaga, kalahating mineral oil or 50% mineral, 50% synthetic oil. So para sa mga hindi nakakaalam ng pinagkaiba ng mineral at synthetic, may video na po tayo dyan. Pero for summary, ginagamit yung mineral oil pang break-in ng motor dahil medyo magaspang siya compared sa fully synthetic na mas smooth siya sa ating mga engine dahil sobrang dami na ng process na ginawa sa kanya na filtration. Kung kaya naman best yung fully synthetic sa ating mga engine. Pero dahil sobrang smooth at sobrang quality ng mga oil na pinoproduce ng Shell, what if itry natin tong semi-synthetic nila? Alay natin, sobrang smooth pa rin naman yung performance nila at hindi nalalayo yung performance niya dito sa fully synthetic, at para na rin mapag-decide tayo kung okay ba ito kahit na budget meal lang siya. So bago yun, syempre i-drain na po natin yung lumang oil po natin, at ito po yung nakalagay sa loob ni Scarlett natin. Tignan natin kung umitim po siya, nagbawas, para makita na rin natin itong quality nitong 5W40 Ultra Scooter. So syempre bago yun, dipstick check muna tayo. Tignan natin kung nagbabawas siya. Pinainit ko ng konti yung makina para umangat ng konti yung oil. So punasan lang natin, tapos patong lang natin
Huwag po natin siyang ite-thread. Tapos, bukas. Tingnan natin. Nasa upper pa. Medyo sumausaw lang ng konti yung dito. Pero, saktong nasa dulo lang yan. Indikasyon na hindi po siya masyadong nagbawas. Pero, sukatin pa rin po natin pagka-drain. Patong lang natin dipstick para makasingaw. Tapos, gamit tayong 12mm. Tanggalin natin yung drain bolt sa ilalim. Yun, wala tayong masyadong tapon ngayon. Sinawra natin ang karton para magdiretso siya dun sa lalagyan. So after 1,000 kilometers, ito po yung oil niya. So kagaya pa rin ng usual, medyo maitim, which is normal naman po sa mga nahakot natin na oil. Hindi naman po ibig sabihin na sobrang itim ng oil is pangit yung performance niya. May mga factors lang din po kung bakit umiitim agad yung ating mga oil. At may video po tayo dyan actually. Maglalagay po sa description ng mga bidyong tinuturo po natin. Para makita naman kung nagbuwas yung ating mga oil, salin po natin siya dito sa empty tank. Ayan, motol pa yan. Pinagamitan natin dati yan. Lagay lang natin. Ayan, may embudo tayo. Ayan, maitim na maitim. Ayan, halos nandito lang siya sa guhit ng 800 ml level. Parang sobra pa nga yata eh. So yun, hindi naman po siya nagbawas base sa dipstick po natin at also base sa actual na pagsukat ng oil po natin na nahakot. 1,000 kilometers pa lang po yun, possible pa po na medyo umitim po yan at medyo magbawas ng konti. Pero normal lang naman po yung pagbabawas. Huwag lang yung nagbabawas siya ng sobrang dami or konti na lang hinahakot natin dahil baka kailangan na po yung itap overhaul gaya po ng ginawa natin 7 months ago. Ito po yung video na yon. Sa dulo ng tambutso, kapag medyo mamasa-masa, baka need na rin top overhaul, pero sa atin tuyong-tuyo at may itim tayo nakuha, normal. Medyo matakot na kayo kapag medyo mamasa-masa yan na may kasamang oil. About naman po sa temperature niya, kung mainit po ba siya sa ating mga engine. Actually may normal na init yung ating mga engine eh. Ang hindi lang normal sa akin kapag hanggang sa paa nararamdaman ko na yung init, or kapag ito sobrang init na rin. Yung new box normal lang naman yung na umiinit. Pero kapag umaabot na dito yung init ng ating mga engine, yun na yung sumusobra sa temperature. Pero so far, kagaya lang siya ng ibang mga oil natin na sakto lang init, hindi siya sobrang init sa ating mga makina. So, yun po yung naging performance at quality nitong Shell Advance Ultra. Kung tatanungin nyo po ako kung gagamit pa po tayo nitong Ultra Scooter 5W40, actually mas gusto kong gamitin itong long ride dahil mas mura po siya. Also, hindi naman po tayo sa sobrang lamig na lugar. Pero kung nasa Baguio po tayo or malalamig na lugar, mas pipili ko po itong 5W40. Medyo may kamahalan lang nga ng konti, pero masusulit naman natin. Dahil hindi nga tayo mahihirapan magpaandar ng engine natin sa cold start. So, yun yung advantage nitong 5W40 Ultra Scooter ng Shell. So, yun lang naman yung ma-advise ko sa paggamit nito. Actually, sabi ko last time magbubukas na tayo ng strainer, pero dahil saktong 800 ml lang to, next time na lang ulit tayo magbukas ng strainer bolt doon sa kabila. Balik lang natin itong drain plug po natin, linisin lang natin, tapos salin na po natin itong bagong oil natin dito sa ating mga motor. Yan, sarado na yung drain plug natin. Tanggalin lang natin itong dipstick, tapos lagay po tayo ng embudo. Actually wala pa akong idea kung paano malalamang fake to kasi iba yung packaging niya compared dito na pwedeng ipil eh. Pero ito nabili naman natin sa shop ng Shell, kaya naman legit naman to. Wala naman tayong alinlangan na fake yung nabili po natin. So buksan lang po natin siya, tapos butasan dito. Ayun, no? For idea lang, pag kinuhanan po natin sa kamay or sa daliri, malinaw. Dito kasi sa luma, pag sinawsaw natin, lalim pala. And medyo makikita na natin na parang nangingitim ng konti. Konting-konti lang naman. So, saktong 800 naman siya, wala nang tensiometer na mangyari dito. Kasi usually, 1 liter yung oil natin eh. Nagtitira tayo ng 200. So ito, saktong 800 ml na. So yun yung kinagandahan kapag saktong 0.8 liters na yung nasa container. Yun, check din natin kung pumapasok dito, baka hindi na shoot. Ayun, bagong bago na naman yung oil ni Scarlett. So yan, mas okay sa long ride ulit natin matest yung mga oil na ginagamit natin, katulad na lang nito. So Aurora halos 100, 200, nakalimutan ko ilang kilometro, basta ang layo, nasa
200 more or less kilometers din yun. Kung kaya naman nakita natin kung sa high RPM, kapag malayo na yung nabiyahe, mainit na talaga yung engine, nakita natin kung smooth talaga siya, kung humahagulgol, or kung umuungol na yung makina sa high RPM. Pero ito so far smooth naman. So dito sa semi-synthetic, sana same lang din yung experience natin, para kung sakali man makakuha kayo ng idea. Ito medyo mura pero smooth pa rin yung quality, mga ganong bagay. Pero syempre dahil hindi pa po tayo agad-agad maglo-long ride ngayon, balitaan ko po kayo sa performance nito sa mga susunod na video po natin. So yan, takpan lang ulit natin itong dipstick po natin, hand tight lang din. And kapag okay na, painitin lang natin yung ating mga engine ng mga 5 to 10 minutes para umikot yung oil sa ating mga makina. Yun o, sobrang smooth talaga pag bagong change oil. By the way, ito pa yung backrest natin dahil nag long ride nga tayo. Kinailangan natin magkabit ng top box sa itong backrest para kay OBR natin, para komportable. Pero tatanggalin din natin yan dahil wala pa tayong long ride. Balik na lang ulit natin kapag may biyahe na. Yun o, sobrang smooth. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Performance ng 5W40 Ultra Scooter Oil Shell Advance at pagsalin nitong Shell Advance Scooter 10W40 X7 Semi-Synthetic. Bye bye, abangan yung performance nito.